Noong ika-20 ng Abril, 2011 pagsabog ang pumatay sa Labing, isang manggagawa sa Deepwater Horizon oil rig at nagbukas ng balon na nagbubuga ng 8,000 bariles ng krudong langis sa Golpo araw-araw. Mga remote-operated na submersible, isang-125 toneladang bakal na dome at mga golf ball. Ito ang $1.6 bilyong na operasyon ng pagsalba para tapalan ang pinakamasamang oil spill sa kasaysayan. Ang Deepwater Horizon ay isang dynamically positioned na mobile offshore drilling rig. Pagmamay-ari ito ng Transocean Oil at inupa ng BP. Ang lugar ng pagbabarena na kilala bilang Macondo o MC252 ay matatagpuan 42 milya timog silangan ng Venice, Louisiana sa Macondo Prospect. Ang rig ay may 126 na tauhan na sakay noong araw ng insidente. Pagkatapos mag-drill hanggang sa huling lalim na 5,600 metro at selyuhan ng semento ang steel casing, sumabog at nasunog ang rig. Habang pinipilit ng mga tauhan kontrolin ang umaagos na langis at gas, bumaluktot ang tubo sa ulo ng balon. Hindi gumana ang emergency disconnect system para paganahin ang blowout preventer at ihiwalay ang marine riser. Gumawa ako ng video tungkol sa aksidenteng ito sa aking disaster channel na ilalagay ko ang link dito. Pagkatapos ng aksidente, inactivate ng BP ang oil response plan at nagtipon ng resources para sagipin ang rig at balon. Para mabawi ang control sa blowout preventer, nagpadala sila ng ROV pababa para ikonekta ito sa hydraulic line ng blowout preventer system, 1,500 metro sa ilalim ng tubig. Ginagamit ang preventer para iselyo ang oil well kapag may emergency. May ilang bahagi ito na kaya magselyo sa paligid ng drill pipe para isara ang annular space o putulin ang drill pipe para maselyuhan ang well. May 2 electronic control pads ang sistema na parehong kumalya sa aksidente at isang hydraulic control panel na nagbibigay ng hydraulic power sa iba't ibang bahagi ng preventer. Ang drill rig ay nakakonekta sa blowout preventer gamit ang isang marine riser. Ang riser ang panlabas na tubo. Sa loob ng riser ay ang aktual na drill pipe. Pinapapadaan ng rig ang drill mud sa drill pipe para mag-lubricate ng drill head habang nagbubutas. Ang putik at bato ay bumabalik sa annular space ng riser sa pagitan ng drill pipe at riser. Ang riser ay nakakabit sa blowout preventer stop na 17 metro, ang taas at 400 tonelada ang bigat. Ang blowout preventer stock naman ay nakakabit sa wellhead. Dahil parehong sira ang control pad, kailangang i-bypass ng mga inhinyero ng BP ang sistema at manumanong paganahin ang preventer. Lumalapit ang ROV sa hydraulic control panel o stub plate ng preventer at inaayos ang isang hydraulic connector na tinatawag na hot stub na parang isang hydraulic injection. Ginamit ng ROV ang hot stub para subukang isara ang gitnang pipe ram at selyuhan ang annular space sa paligid ng drill pipe. Kung maisiselyo nila ang espasyong ito, maaari nilang makontrol muli ang apoy sa rig at magbumba ng semento sa drill pipe para maiselyo ang balon. Pero ikinabit ng ROV ang hot stub sa hydraulic line ng test ram imbes na sa gitnang pipe ram. Ang test ram ay para tiyakin na kayang humawak ng pressure ang blowout preventer, hindi para iselyo ang balon. Patuloy pa ring umaagos ang Macondo well, 252 na siyang nagpapalakas sa apoy ng rig. Nag-aalala ang US Coast Guard tungkol sa 700,000 galon ng diesel na nasa Deepwater Horizon rig at ang posibilidad na makawala ang krudong langis na tinatayang nasa 8,000 bariles o 336,000 galon bawat araw. May manipis na sapin ng langis na lumulutang sa tubig hanggang 2 milya mula sa rig. Kinabukasan, habang patuloy na nasusunog ang rig, isa pang ROV ang ipinadala upang i-activate ang blowout preventer gamit ang hot stub procedure para subukang isara ang gitnang pipe ram. Kung hindi yan gumana, may sunod-sunod silang mga hakbang na gagawin para i-activate ang shear ram sa loob ng blowout preventer upang putulin ang drill pipe at tuluyang selyuhan ang balon. Pero iyon na ang huling paraan kung hindi gagana ang hot stub procedure. Noong aksidente, tinangka ng crew ng Deepwater Horizon i-activate ang shear rams. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng paraan ng BP para maiwasan yon at mailigtas ang balon. Nagkaaberya ang hydraulic pump ng ROV. Itinigil ang pagtatangka at bumalik sa ibabaw ang ROV para sa pagkukumpuni at lalo pang mauubos ang mga opsyon ng BP.
Noong ika-22 ng Abril, 2 araw matapos ang aksidente, lumubog ang Deepwater Horizon at nagpakawala ng 700,000 galon ng diesel sa karagatan. Nagpadala ang BP ng ROV para hanapin at suriin ang pinsala sa lumubog na rig. Natagpuan nila ang rig na baliktad, wala pang 1 kapat na milya sa hilagang kanluran ng blowout preventer at ang marine riser ay napunit mula sa rig at nakahiga sa tabi nito. May tumatagas na langis mula sa dulo ng riser at sa dulo ng drill pipe na nakausli mula sa riser. Ngayon, kailangang i-activate ng BP ang auto shear para putulin ang drill pipe at selyuhan ang balon. Nagpadala sila ng ROV para putulin ang mga kable ng kuryente ng blowout preventer upang i-activate ang deadman operation na isang electrical failsafe na nagpapagana sa auto shear ram kapag nawala ng kuryente ang sistema. Dapat automatikong magsara ang deadman system ng balon sa emergency kahit walang manumanong trigger, pero hindi ito gumana noong aksidente at kahit pinutol ang mga kable, walang nangyari. Parehong sira ang 2 electronic control pods. Nagkakapalit ang kable ng isang pod kaya hindi gumagana ang solenoid at patay na rin ang 9 volt na batetya ng isa pang pod. Inutusan ng BP ang mga piloto ng ROV na i-activate ang auto shear trigger pin, isang mechanical na failsafe para putulin ang drill pipe. Hindi alam ng mga ininyero na sa aksidente, napilipit ang tubo kaya natulak ito palayo sa sensor line at napunta sa labas ng cutting area ng shear rams. Nag-trigger ang auto shear pin at nagsara ang shear ram, pero imbes na malinis maputol, nadeporma lang ang tubo at tuloy pa rin ang agos ng langis. Damit ng salvage team ang ROV para subukang muli ang hot stub, pero matapos ang maraming pantatangka at pagdami ng sira sa hydraulics, hindi na sapat ang pressure para tuluyang maisara ang ram. Tinangka nilang gamitin ulit ang trigger pin function, pero tumama ito sa makapal na parte ng tool joint ng drill pipe sa halip na sa manipis na bahagi ng tubo. 4 na beses silang nabigo at patuloy pa ring naglalabas ng langis ang balon sa karagatan. Kailangang makahanap ng BP ng ibang paraan para mapigil ang tagas. May kasangkapan ng pambansang pang-asiwaan sa karagatan at atmosfera para imodelo ang kilos ng langis sa dagat. Ipinapahayag nila na 35% ng langis ay mag-esingaw, 10 hanggang 15% ay mahahalo sa tubig, at ang natitirang 50% ay bubuo ng emulsyon kasama ng tubig dagat na maaring makuha at may pump. Noong Abril 23 ang oil spill ay naging manipis na patong sa dagat na 1 milya ang lapad at 5 milya ang haba. 32 bangka at 5 eroplano ang ginamit sa pagkalat ng dispersants at paglagay ng skimmer para linisin ang oil spill. Pagkatapos ng 3 araw ng paghahanap sa 5,000 square miles para sa mga nakaligtas, itinigil na ng US Coast Guard ang paghahanap sa 11 nawawalang crew ng Deepwater Horizon. May 2 grupo ng itinalaga ng BP para pigilan ang tagas. May 1 grupo ang magbabarena ng relief well at isa pang grupo ang tatakip sa balon. Ang relief well ay isang pangalawang balon na binubutas pahilis papunta sa base ng orihinal na balon para payagan ng salvage team na magbomba ng mabigat na drilling mud na tinatawag na kill mud at semento upang tuluyang selyuhan ang orihinal na balon. Hindi nila masiselyuhan ang base ng balon hanggat di humihinto ang agos. Kailangan munang takpan ang balon. Kailangan gumawa ng capping stock ang pangalawang grupo para takpan ang balon. Pero dahil matatagalan ito, kailangan muna nilang paraan para kontrolin ang agos ng langis at gas. Noong ika-25 ng Abril, sinubukan nilang muli na paganahin ang gitnang pipe ram ng blowout preventer gamit ang hot stub ng ROV at isang portable subsea accumulator. Ang accumulator ay nag-iimbak ng pressurized hydraulic fluid na maaring pakawalan para magbigay ng dagdag na hydraulic pressure sa pagpapatakbo ng shear rams. Hindi alam ng mga inhinyero ng BP na baluktot na ang tubo kaya nabigo lahat ng kanilang pagsubok. Noong ika-29 ng Abril, narating ng tagas ang baybayin ng Louisiana na umabot sa 600 milyang lawak. Nagdeklara ang gobernador ng state of emergency at sa ilang araw, halos 100 milya ng mga oil containment boom ang inilatag. Nag-inject ang BP ng dispersant chemicals sa ilalim ng dagat diretso sa pinagmulan ng tagas para mabawasan ang epekto ng tagas habang umaagos ito sa riser. Madalas, ginagamit ang mga dispersant sa ibabaw ng dagat para paghiwa-hiwalayin ang langis sa maliliit na patak na lulubog sa pinakailalim ng dagat, wala na sa paningin at sa isip ng mga tao. May mga kwento akong narinig mula sa mga volunteer na naglilinis ng dalampasigan tungkol sa chemical na paso at kanser na iniugnay sa dispersant.
Hindi ko alam ang buong epekto ng mga chemical na dispersant sa ekolohiya sa ilalim ng dagat, pero hindi ko maisip na maganda ang magdagdag pa ng mga chemical sa karagatan. Noong Mayo 1, itinutuon ng mga inhinyero ng BP ang pansin sa annular preventer, isang malaking donut-shaped na aparato para selyuhan ang balon habang nagbabarena. Dapat gumawa ang rubber seal ng pressure-tight na harang sa drill pipe at pigilan ang pagtagas ng langis sa riser. Pero ang maling pagkakaayos ng tubo sa loob ng balon ang pumipigil sa annular preventer na maselyuhan ito. Noong 2 ng Mayo, sinimula ng Development Driller 3, isang semi-submersible ultra-deep water drilling rig, ang pagbabarena ng unang relief well na wala pang kalahating milya mula sa MC-252. Ang relief well ay maasahang paraan para mapatigil ang blowout kung di mapigilan ang tagas. Pero kailangan ito ng oras at katumpakan para magtagumpay. Noong 7 ng Mayo, isang 125 toneladang containment dome o cofferdam ang ibinaba sa tubig. Ilalagay ito sa ibabaw ng pinakamalaking tagas sa dulo ng marine riser. Ang cofferdam ay bakal na estruktura na mga 12 metro ang taas, 7 metro ang lapad at 4 metro ang lalim. Ginawa para hulihin ang tumatagas na langis mula sa dulo ng tubo na parang baligtad na imbudo. Isang tubo sa itaas ng imbudo ang magdadala ng langis sa isang barkong pangkolekta sa ibabaw ng dagat. Habang ibinababa ang cofferdam sa sahig ng dagat, nagsisimula ng mabuo ang hydrate crystal sa dome. Ang methane gas na umaakyat mula sa balon na humalo sa malamig na tubig dagat ay bumubuo ng mga kristal na parang yelo na bumabara sa dome, humahadlang sa daloy at nagiging dahilan para lumutang ang dome. Ang dome na may nakulong na gas at langis ay umaangat sa ibabaw patungo sa mga barko na nagdudulot ng panganib ng banggaan. Nakontrol ng mga mandaragat at inhinyero ang sitwasyon at nailayo ang cofferdam bago magdulot ng pinsala. Inilagay nila ito sa ilalim ng dagat, malayo sa tumatagas na balon. Hindi tuluyang nabigo ang cofferdam. Nalaman nila na sa mga susunod na disenyo, dapat isama ang methanol injection sa dome para maiwasan ang hydrate crystals. Lumipat na sa susunod nilang ideya ang mga inhinyero ng BP. Ang riser insertion tube tool ay parang straw na ipapasok sa sirang riser para sipsipin ang langis palabas ng tubo. Matapos ang dalawang pumalyang pagsubok, ipinasok ng BP engineers ang 1 milyang tubo sa sirang riser, naglilihis ng ilan sa langis sa drill ship sa ibabaw. Ang tubo ay sumisipsip ng 2,000 bariles bawat araw o halos isang kapat ng 8,000 bariles na dumadaloy sa karagatan. Ang langis at gas ay muling itinutok papunta sa ibabaw para sa pagproseso o pagsunog kung saan ito ay sinusunog. Pansamantalang hakbang lang ito para mabawasan ang pagdali ng langis sa dagat. Kinabukasan, sinimulan ng Oil Platform Development Drill, 2 ang pagdrill ng ikalawang relief well. Dahil sa kaunting ginhawa mula sa riser insertion tube, sinimula ng BP ang top kill plan para magbumba ng mabigat na putik sa blowout preventer papunta sa balon nang may sapat na puwersa para mapatigil ang daloy ng langis. Nag-aalala sila na ang presyon sa balon ay magtutulak sa putik palabas, kaya kailangan nilang pabagalin at harangan ito. Inihanda ng mga ininyero ang junk shot. Gusto ko sanang makadalo sa isang pagpupulong kung saan sinusubukan nilang ipaliwanag ang junk shot sa mga miyembro ng Board of Directors. Iko-konekta nila ang junk shot manifold diretso sa mga inlet ng blowout preventer gamit ang flexible na jumper lines. Pagkatapos, ibubomba nila ang junk at mabigat na putik sa blowout preventer. Ang junk shot ay binubuo ng tinadtad na lubid, goma, ball sealers, pira-pirasong gulong, golf ball at bato. Ganito ang junk na pinapasok ng 6 na taong gulang kong anak sa tubo para mabarahan. Matapos ang 3 araw at 6 na bigong pagtatangka gamit ang putik at golf ball, sinubukan nila ang Lower Marine Riser Package Top Hat Cap Containment System. Noong unang linggo ng Hunyo, 6 na linggo matapos ang aksidente, ginamit ng BP operators ang hydraulic shear na parang jaws of life para putulin ang karamihan ng baluktot na riser pipe sa blowout preventer. Para makuha ang makinis na hiwa, gumamit sila ng diamond wire cutter para putulin ang natitirang tubo malapit sa blowout preventer. Naipit ang diamond cutter kaya ginamit nila ang hydraulic shear para putulin ito sa ibaba. Nagdulot ito ng magaspang na gilid na gusto sana nilang iwasan. Ikonekta ng mga operator ang Top Hat Containment Cap Designed Version 4 para selyuhan ang paligid ng blowout preventer, mapataas ang recovery rate at dalhin ang langis sa barko sa ibabaw. Pinapadaloy ang methanol sa takeb para hindi mabuo ang ice hydrates na pwedeng bumara sa milyahabang tubo mula sa takeb.
pero hindi nila kayang pigilan lahat ng umaagos na langis. May kaunting tumatagas pa rin mula sa ilalim ng gilid at 4 na bukas na bentilasyon sa ibabaw ng aparato na hindi na isara ayon sa plano. Ang containment dome ay kayang mangolekta ng 6,000 bariles ng langis bawat araw. Umakyat ito sa 10,500 bariles kada araw matapos ang 1 linggo. Araw-araw nakokolekta ng containment dome ang nasa 15,000 bariles ng langis, higit sa 8,000 bariles kada araw na inakala nilang tumatagas mula sa balon. Ang rate ay itinaas sa pagitan ng 35,000 at 60,000 bariles bawat araw. Nagpasya ang mga ininyero ng BP na baliktarin ang daloy ng junk shot manifold. Imbes na mag-inject ng putik at golf ball, ginamit nila ang parehong sistema para makakuha ng dagdag na 10,000 bariles kada araw. Walang kapasidad mag-imbak ang barkong nag-ooperate ng junk shot manifold kaya kailangang sunugin ang langis at gas. Sa ngayon, pansamantalang solusyon lang ang ginagawa ng grupo para makuha ang langis, pero magbabago na ito. Noong ika-10 ng Hulyo, itinigil ang pagkuha ng langis at inalis ang top hat containment dome para bigyang daan ang bagong 3 ram capping stock. Ang bagong takip ay parang blowout preventer na nakapatong sa ibabaw ng orihinal na blowout preventer. May hydraulic clamps ito na kayang selyuhan ang balon o ikabit ang riser para dalhin ang langis pataas. Habang nililipat nila mula top hat sa ikatlong capping stock, dumalay ang langis sa golpo sa loob ng 48 oras. Pero dapat tulungan ng kabitang ito ang mga operator na mabawi ang kontrol. Noong Hulyo, 12 ang bagong 40 toneladang 3 ram capping stock ay ikinabit at sinelyuhan sa ibabaw ng original na blowout preventer. Ang susunod na hakbang ay subukan ang integridad ng balon. Agad nilang nakita ang tagas. Inabot pa ng 3 araw bago napalitan ng parte at muling sinimulan ang pagsubok. Noong Hulyo 15 matapos ang halos 3 buwan, iniulat ng BP na sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, napahinto ng bagong capping assembly ang pagdaloy ng langis. Ang pagsasara ng balon sa ibabaw ay pansamantalang ginhawa lang, pero ang takip sa ibabaw ay isang kritikal na bahaging pwedeng pumalya. Kailangan salyuhan ng BP ang balon para makayanan nito ang presyon ng reservoir. Sa katapusan ng Hulyo, pinayagan ang BP magsagawa ng static kill na operasyon. Ang static kill ay itutulak ang langis at gas pabalik sa reservoir at babalansahin ang presyon ng balon. Noong Agosto 3, nagsimulang magpump ng drilling mud ang drill ship na Pew-Apat na Libo sa pamamagitan ng choke at kill manifold papunta sa Deepwater Horizon blowout preventer at sa balon na MC-252. Pagkaraan ng hating gabi, naabot ng team ang static condition kung saan napigilan ng bigat ng drilling mud ang presyon ng balon. Nagbomba ng semento ang mga ininyero sa balon at matapos tumigas, nag-pressure test sila. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nilang pinakawalan ang presyon mula sa ibabaw at noong Agosto 21, kinumpirma ng BP na selyuhan na ng cement plug ang balon na MC-252. Pero may isa pang bahagi na dapat pang selyuhan. Noong unang Setyembre, inalis ng mga inhinyero ang Deepwater Horizon blowout preventer stock at dinala sa Louisiana para imbestigahan. Naglagay sila ng bagong blowout preventer sa lugar. Noong kalagitnaan ng Setyembre, nag-intersect ang Development Driller 3 relief well sa MC-252 na balon sa ibabaw ng oil reservoir. Kinabukasan, nagbomba sila ng semento sa ilalim ng balon. Noong ika-11 ng Setyembre, 5 buwan matapos ang aksidente, natapos ng BP ang huling bottom kill operation na tuluyang nagselyo sa Macondo well. Napatigil ang tagas noong kalagitnaan ng Hulyo ng 2086 na araw matapos magsimula ang blowout at tuluyang naisara ang balon noong Setyembre 11. Nagpakawala ang Deepwater Horizon ng 4.9 bariles ng langis sa Golpo na bumalot sa halos 1,300 milyang baybayin. Gumastos ang BP na higit $1.6 bilyong para muling makontrol ang balon at dagdag pang $65 bilyong para sa paglilinis, bayad sa abogado, kasunduan at multa kaugnay ng pagtagas. Tinatayang umabot sa $145 bilyong ang kabuuang gastos sa ekonomiya. Ang mahalabi ng Deepwater Horizon ay nasa saig dagat pa rin hanggang ngayon. Panurin ang isa pang komplikadong operasyong pagsasalba sa video na nasa screen na yon.